Later, the others also came, Sir, Sir. They said, open the door for us. Pero sumagot ang lalaki, hindi ko kayo kilala. Di ba binasa natin nung nakaraan yun? Anong sabi ng ating Panginoong Yesus? Marami sa araw na yun tatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Pero sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. But he replied, I tell you the truth, I don't know you. At sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo. Na, dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik. Okay? So lumalabas doon, kung makikita ninyo yung salita, siya yung guard, sabi niya, hindi ko kayo nakikilala. Siya din pala yung bantay, itong tinatawag na bridegroom, pag-bird na tuloy. Bridegroom, walang iba kundi si Jesus Christ. At itong sinasabing wise, yung may reserba, may handa, ito yung bride's maid. Ano ngayon ito? Ay dito yun. Yung iglesia, ikakasal kay Jesus Christ. Anong tawag? Ito, betroth. Napakalalim. Betroth. Diba? Pagkakasal na banal na espiritual ng iglesia at ng ating Panginoong Yesus. Talata, no? First, ngayon na pumasok sa isip ko. Ayan yung ibig sabihin, no? Magbantay kayo dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik. Yung ating Panginoong Yesus babalik sa lupa. Ang mga Kristiyano dapat laging handa. Ano yung reserba? Sapat na ba yung pananampalataya? Oo, sapat. Pero meron pang tinuturo ang Bible. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour. Matthew 25:13 naman ang nakalagay. Ang sabi sa kanila 24:36. But of that day and hour knoweth no man, no not the angels of heaven, but my Father only. So nagkukunik yung dalawang talata na talagang walang nakakaalam. Ano ang kahulugan ng talinghagang ito? Ang aral sa ating makukuha dito ay nakapaloob sa pagiging handa. Ayan. Yung keyword. Inilalarawan ng kwento ni Jesus na ang mga handa maliligtas at ang hindi handa may iwan sa labas ng bakuran. So ito ay dumalarawan sa mananampalataya, believer. Ito namang isa sa hindi mananampalataya. So sila yung mga naligtas. Yun pala ibig sabihin nun. Isa lang ang nais iparating na ang mga Kristiyano sa huling panahon, gaya natin, ay maging handa o maging mapagbantay. I-elaborate natin. Ano pa? Pansinin natin maigi at bigyang atensyon natin ang 10 dalaga. 5 ay hangal, 5 rin ang matalino. So maraming tumatawag sa Diyos. Ayan, Kristiyano, hindi Kristiyano. Ito na yun, non-Christian. Pare-parehong tumatawag sa Diyos. Nilalarawan sa sinasabing mga dalaga. Bakit? Inosente naman talaga tayo . Hindi, wala naman tayo dating alam sa kautusan. Di ba yun yung mga hintil? Sino may alam sa kautusan? Pwede rin ilagay dyan. Hudyo. Pero bagamat may alam sila sa kautusan, hindi nila nakilala na paparating ang Mesaya. Diba? Wala tayong alam dyan tungkol dyan sa ating Panginoong Hesus. Ang alam natin, mga Diyos-Diyusan. Kaya nga tayo mga hintil. So tayo yung hangal. 5 ay hangal, 5 rin ay matatalino. Noon, agresibo sila na maghintay sa lalaking ikakasal. Lahat sila'y naghahanda sa pagdating ng lalaking ikakasal. Ngunit pare-pareho silang nakatulog. Kung kailang nakatulog ka sa kadadating, naalala ko tuloy yung sabi ng nanay ko dati sa mga kapatid ko, kung kailang masarap ang tulog mo, saka mag-iiyakan yung mga baby. Diba gano'n? Gano'n daw yun . Kailang anong-ano ka na. So, ganun din ang nangyayari dito na inilalarawan. Kung kailang hindi ka handa, ayan, mabubulaga tayo ng ating Panginoong Yesus, nakatulog.
Diba? Ang mga naghihintay sa kanyang pagdating. Subalit ang kahandaan ang siyang pinagkaiba. Ang mga matatalino nagbago ng pandagdag na langis. Ang mga hangal ay hindi nagbago. Ano yung idinagdag nila ron sa pananampalataya nila? So ito ay meron tong faith. Itong kabila, wala. Ano po? So ano yung idinagdag nila doon? Ganoon din sa ating mga pananampalataya na gaya ng isang ilawan. Ito ay mauubos kung tayo ay kulang sa pananampalataya sa Diyos, ngunit ang may mga nakareserbang pananampalataya, maiiwang nakatayo at hindi mapupundi gaya ng isang ilawan. Ano yung mga iba pang irereserba bukod sa pananampalataya? Ito ang talata. Mula kay Simon Pedro na lingkod at apostol ni Jesucristo, mahal kong mga kapatid, nakabahagi sa napakahalagang pananampalataya na tinanggap din namin. Ang pananampalatayang ito yung binigay sa atin ni Jesucristo na ating Diyos at tagapagligtas dahil matuwid siya. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, and those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Ganda ng salita. Physical, binigyan ka ng Diyos. Pagkain, spiritual, binigyan ka ng Diyos. Lahat daw ng kailangan ng isang mananampalataya. Ito'y sa pamamagitan ng pagkakilala natin sa Kanya, tumawag sa atin. Ayun na, ginamit niya salitang tumawag. Paano tayo tinawag? Sa pamamagitan ng gospel. Diba? Kaya tayo sumampalataya. Meron bang membership ang iglesia? O ikaw, sinulat ka dito namin ng ganitong name mo, ganito address mo, member ka na. Ganun ba? Wala namang gano'n, di ba? Basta ikay sumampalataya, umalig ko sa iglesia, nabautismo ka, kapatiran na tawag. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. At sa pamamagitan din nito, pinagkaloob niya sa atin ang mahalagang takilan niyang mga pangako. Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kapanalan, mga hintil. Dapat sa Hudyo lang yan, exclusive. Pero bilang mga hintil, nagkaroon tayo ng bahagi sa kaligtasan ng Diyos at matakasan ng mapahirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. By which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Dahil dito, ayan na, pagsikapan ninyong maidagdag, ayun o, may reserva. Mauubos ang pananampalataya mo, lalo pag tinamahan ka ng mga problema sa buhay. Pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya nyo. Ano idadagdag? Kabutihang asal. 1. Sa kabutihang asal, kaalaman. 2. Di ba? Ayan na, yung binabanggit. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue and virtue with knowledge. Mamaya, ano natin, kukuhain natin lahat na yung mga sinabi diyan. Sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis. Sa pagtitiis, ang kabanalan. Ito yung mga, kumbaga, bibili ka ng milk tea, sasabihin sa'yo, ano pong add-ons? O, ito yung mga add-ons sa faith. Gusto ko, lagyan mo ng sabon. Lagyan mo rin ng jelly o ano mang ilalagay, dagdagan mo ng sugar, dagdagan mo ng milk. Diba ganun? Tatanay ka ano yung mga add-ons nakalagay doon. So ito yun, mga idadagdag. Pagpipigil sa sarili. Bilang mananampalataya, kasama ito sa ating kukontrolin yung katawan na to. Kasi pag hindi mo pinigil yung sarili mo, makakapanakit ka. Kasama yun sa pinipigil.